Tataka lang mo guys, bakit ang daming baliw na baliw sa Lululemon, no? Ano ba yan? Ang mamahal kaya? Ito, ang mahal kaya, sobrang mahal. Tsaka parang feeling ko na overthrow niya ang mga sports brand eh. We're here in the Summit, Birmingham, dito pa rin sa Alabama. Traffic ngayon, Sabado kasi. Traffic na to dito guys. What's up guys, we're here in Cheesecake Factory here sa Summit, Birmingham, Alabama. Ayan, pineapple and chicken, tapos sa kanya yung bang bang chicken rice. Yung kay Miggy, oh. Ayan, ubusin daw niya yan. Ako sa Walmart neighborhood. Sobrang freezing na. Si Mika. Ang daming tao. Parang panic buying na eh. Hindi lang kami ng mga kailangan namin. Parang freezing forecast ngayon dito guys. Mga bandang 10 o'clock, parang freezing rain or snow. Yun. And guys, kulang pa yung mga nabili namin eh. Punta pa kami ng Winn-Dixie. Gagawa ko ng lumpia. Nakalimutan ko bumili ng ground pork or beef. Sobrang daming tao ngayon. Ito yung buhay Amerika. Maski nakapambahay ka, okay lang eh. Diyan sa gitna. Yun. Guys, nakawin ako. Tingnan nyo yung langit guys. Yun yung parang freezing na clouds. Sabi nila ganyan daw talaga yung tsura eh. Parang maputi. So yun guys. Pinapalad ko kung mag-snow nga. Mukhang daw eh. Mix daw ng freezing rain and snow. So parang hindi ma-appreciate eh, no? Tignan nyo yung mga sasakyan. Meron ng ice sa ilalim. Actually sa Celsius negative negative na eh. Tignan nyo yung sasakyan ni Nika. Bro, ice na. Ang sasakyan ko yan. Yung mga ice din pero pinapawarm up ko. Last day ni Miggy dito sa Pilipinas. Ay, Pilipinas sa Amerika. Balik. Last day na ni Miggy dito sa US. And sa wakas guys, after a year naming pag-aantay dito sa K-Pat na to, dito sa malapit lang to sa amin, 5 miles lang, nagbukas din ang K-Pat dito sa Alabama, here in Tuscaloosa, Alabama. So yun, enjoy kami. Yeah. So kung sino man mapupunta dito sa Tuscaloosa, Alabama, meron ng K-Pat dito. Parang siya siyang sanggipsal na may kasamang hot pot. Yes! Ayan, last day ni Miggy dito. Uwi na ng Pilipinas. Guys, parang kailan lang kararating lang ni Miggy dito ngayon. After 5 months. Alis na. Balik na Pinas.
Lamig sobra. Ngayon guys, 21 degrees Fahrenheit. Alright, we're here sa Birmingham International Birmingham Shuttlesworth Airport. Yan, si Nika, nakabambahay. Mickey. Balik Pinas. Yan. So yan, nagantay kami mag-open ng United kasi United ang sa akin ni Mickey. Mickey, uwi ka na. Okay, ready na si Mickey. Mickey. Iyak na siya. Ganon ka nga, ganon ka nga. Okay, back to Manila. So, tignan niyo nga naman, no. Frozen na, frozen, may ice. May ice, tapos may mga icicles dito. Yan. But there guys, yun, survive tayo ngayon. And pauwi na. Well, nasa psych ako kanina. Okay naman ang duty. Medyo ano lang sila, tulog-tulog lang, tsaka hingi-hingi lang din ng mga pampakalma. Yun. Pero tapos na ang duty. Kadalasan kapag ano no, pag sino yung mga duty dyan sa ER, no? Pag duty ka sa ER, sa dami ng nagawa mo, isa lang yata natatandaan mong nangyari. So yun, tayo ng content ngayon. What's going on guys? Nag-meal prep ako. Hindi naman saan magsi-switch na ako, no? Pero magta-try ako mag-plant-based. Pinapanood kasi ako sa sa Netflix. Kaya nakaka parang magbabago yung nyo, bago yung pananaw nyo sa mga pagkain, no? Yun. Ano kasi ako guys maingat kasi ako pumili ng pagkain. Marami mga mura talagang pagkain dito, no? Pero mas ako sa mga organic. Tsaka mas importante sa akin yung alam ko kung saan nanggagaling kinakain namin. Yeah. Plant-based na burger patty, merong broccoli and may mushroom sauce. Yan. Kay Nika naman, totoong beef patty. Guys, topic tayo. Mabilis na topic to. Safe ba sa Amerika? Kamusta ba ang crime rate dito? Kasi i-base ko to doon sa may nagtanong kasi, hindi ko na lang i-mention, no? Pero may nagtanong, kamusta daw ang crime rate? Kung safe ba daw ang Alabama? So, ayun, tara pag-usapan natin to. Yung lahat habang may meal prep ako, no? Gagawa lang ako ng tofu sisig. Yan. So, pag-usapan natin, crime rate or safe ba sa lugar na yan? Hindi lang naman isa ang nagtanong sa akin, marami na hindi lang ako gumagawa ng topic kasi parang hindi rin ako komportable na pag-usapan yan noon. Siguro ngayon, panahon na para sabihin ko sa inyo kung ano ba talaga, no? Okay, disclaimer, para sa mga taong masyadong, kasi baka may mabanggit akong mga dito, mga racial discrimination. Basta may hindi maiiwasan, no? May topic dito about racism. Kung ayaw nyo yung mga ganong topic, load na lang kayo ibang videos. So itong topic na to, no, hindi ko to masyado pinagplanuhan, kaya parang lang to, yung mga insights ko lang. Tsaka yung mabilisang mga pwede kong masabi about sa crime rate or safe ba dito sa lugar na to or safe ba tong sa state na to. Yan. So ang crime rate guys is rate lang siya, rate. Kaya yan, binibase yan sa
parang category ng meron bang mga child abduction, meron bang mga nagbabarilan, gaano karami yung mga ano ba to, theft, homicide, mga ganyan. So rate lang siya. Actually pwede nyo nga hindi maramdaman na may ganun na nangyayari kahit sabi nila mataas yung crime rate ng lugar o kung state ka nasaan ka. Parang kami dito. Pero kasi hindi rin naman natin maiiwasang isipin, no. Mga bata pa tayo. Diba, pag nanonood tayo ng mga movies, lagi na lang, 'di ba? Lagi na lang pag-itim, 'di ba? Laging mga gangster, babarilan, mga ganyan. So, para sa atin, parang stereotype na tayo sa kanila. Basta sila lagi yung yung lagi pumapatay. Kahit naman ako hindi ko may tatago yun na syempre, 'di ba? Na brainwash na rin tayo na pero sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami rin naman mga gang sa atin, mga nagpapatayan, mga basta kabilang grupo, alam nilang ibang grupo, 'di ba? Magpapatayan yung mga yan, magra-riot yung mga yan. So somewhat medyo ganun din dito. May mga part. May nagtanong, no, may mga nagtanong, "Sir, okay ba diyan sa Alabama? Okay ba dito sa state na sa lugar na to? Sabi nila mataas daw ang crime rate, mga ganyan, safe po ba?" Ang sagot ko po diyan is hindi ko po alam. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi kasi pwedeng yung reputation ng isang lugar is i-represent niya na yung buong state. Katulad po dito sa Alabama, napakalaki po ng Alabama. Pwedeng yung size ng Alabama is sabihin natin is 3/4 ng Luzon diyan sa Pilipinas. Hindi ko lang alam, no, yung numerical na yung sukat ng Alabama, no, pero kada state malalaki po. Hindi po yan yung parang pag tinanong nyo na okay pa po sa lugar na to, dito po ako hindi po yun na parang ginijip lang inandun ka na sa lugar na yun. Minsan yung babiyahe ka sa town to town, parang oras 2 oras na tuloy-tuloy So ganun siya kalayo. Ayun, balik tayo sa usapang crime rate ng isang lugar. Yun nga, sabi ko nga, 'di ba, na hindi pwede ang reputation ng isang lugar i-represent niya ng buong state. Yan. Kasi meron pa rin naman mga lugar dito na medyo, alam mo yung mga neighborhood na mga nagtitinda ng mga droga, may mga lugar pa rin dito na may mga gang, mga ganyan. Parang hindi na natin matatanggal yun maski naman saang bansa may ganun no? Pwedeng ibang version lang ng mga ganung klaseng grupo-grupo. Pero wala na yata safe na But, depende kasi sa tao kung paano niya sasabihin safe yung lugar na yun. Baga parang ikaw ba yung palalabas? Ikaw ba yung tipong gusto nyo maglakad dyan na halos walang mangyayari sa iyo? Ikaw ba yung tipong tao na kahit gusto mo baga parang ikaw ba yung tipong tao na pag magsalita ka wala kang pakialam kung ma-provoke mo yung ibang tao? Ikaw ba yung tipong ganun? Paano mo ba tinitignan yung isang lugar para maging safe sa'yo? Pero in general, alam ko yun, naiintindihan ko yung safety na hinahanap nyo, no? Alam ko, tayong mga Pilipino, nandyan pa lang sa Pilipinas. Iniisip natin, sana okay neighborhood na kung nasan ako, sana walang mang hold up sa akin sa daan kapag Actually guys, ang Amerika, no? Tahimik ang Amerika. Ito lang masasabi ko, sa city, mga big cities, halos hindi nyo mararamdaman. Kung mataas man ang crime rate sa cities, hindi nyo maramdaman sa dami ng nangyayari, no? Pero na lang kung involved kayo sa mga sa mga sindikato. Alam nyo yun. Alam nyo kung anong nangyayari. Pero kung ikaw lang naman yung bibisita doon, hindi mo naman maramdaman. Pero kung taga ron ka,
Siguro, oo, from time to time, parang mababalitaan na lang sa news na may binaril sa ganitong ganito, may ganyan. Tulad nga, yung sa mga big cities, ayun nga, may reputation talaga sila na minsan nandun yung mga taong may pinaglalaban, mga ganon. Katulad na lang sa katulad na lang sa New York City. Ang dami dyan, ang daming mga tao dyan, mga itim. Marami sila, basta may mga pinaglalaban sila. Pero, may nakita rin naman ako, marami rin mga puti, ganun din, may pinaglalaban din sila. So, ibig sabihin, regardless kung anong kulay nila, basta gusto nilang manggulo, gusto nilang hindi natin pwedeng sabihin na basta gantong kulay, lagi sila yung parang nakakatakot. Hindi rin eh. Actually, sinasabi ko to sa inyo guys, in general, no? Pero ako, personally, dito sa town, kung nasaan kami, hindi ko maramdaman, no? Pag nagtatrabaho na lang ako sa ER, alam niyo naman sa ER, sabi niya, ganito, may saksakan daw na nangyari sa ganito. Sa bar, mayroon daw nagsuntukan, mayroon daw may namaril. Of course, bar yan eh, di ba? Nagkalasingan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na 100% safe ang isang lugar na kung saan marami nagpa-party, di ba? Ang daming pwedeng malasing dyan. So, it varies, guys. Kung depende kung nasang lugar ka, nasang place ka. Pero tulad nga, paulit ko sasabihin sa inyo, hindi pwedeng yung reputation ng isang town is i-represent niya na yung buong state. Tulad na lang ng ganito, ang naalala ko ng mga mataas na crime rate no ni Arkansas yung Little Rock, ang hirap naman din kasi, no, sasabihin natin, Arkansas, alam ko, ang dami patayan doon, di ba? Parang ang laki ng Arkansas, guys. Siguro yung Little Rock lang, or may specific na town doon sa Little Rock na siguro ang daming mga ganyan, mga nangyari gano'n. May mga nagtanong ako na, Marv, kamusta sa Alabama? Safe kaya dito? Safe kaya dyan? Ang masasabi ko na lang is, hindi nyo mararamdaman. Kung hindi man safe tong lugar na to, ay hindi na ako nagbablog ngayon. Baka pinatay na ako. Hindi to sarcastic, guys. Hindi to sarcastic. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, hindi nyo mararamdaman kasi ang tahimik dito. Ngayon, ang tip ko na lang sa inyo, no, bago kayo pumili ng mga apartment, kung saan man kayo mag-uumpisa, no, magduda kayo sa price. Alamin niyo yung price range sa isang state or kung saan lugar kayo pupunta. Alamin niyo yung cheapest to yung most expensive na monthly nila sa, sabi natin, mag-search kayo about 1 bedroom apartment, no? The more na cheap ang apartment rental nyo, pwedeng luma na yung mga gamit, hindi sila updated, or nasa hindi magandang neighborhood kung nasan mga nakatira yung mga medyo, alam nyo na, mga ganon. So you get what you pay for, no? Pag medyo pagitna or medyo nasa mas mataas, above average yung price, the more na mas convenient yung lugar at mas mas secured, mas safe siya. So yun. Kung ako sa inyo, piliin nyo na yung gano'n, yung di na bali yung para mas mahal ng konti pero safe naman. Yun ang parang hirap hanapin eh. Kasi kung nasaan kami, okay dito, safe dito. So yun, sana na-gets nyo yung point ko. Yung sa mga nanonood dyan na nandito sa Amerika, comment kayo, ano masasabi nyo? Kung yung lugar nyo ba mataas ang crime rate? Ramdam nyo ba ang crime sa inyo? Tapos gusto ko lang idagdag, no? Ayun, no, alam ko na sabi ko yun sa isang video na sana wag naman tayong maging stereotype sa kulay. Kasi alam nyo yun, may nag-comment or may mga nagtatanong, no, sir, kapag ba maraming itim, hindi na po ba safe? Alam nyo, kung may magsasabi man sa mga ganitong lahi, no, may magsasabi man lang sa itim at saka puti, kung ano iniisip natin sa kanila,
eh lalo sila magagalit sa atin. Sila rin magiging stereotype sa atin, no? Ang sabihin nila, basta Asian, hindi maganda mag-isip yan sa atin. Kasi aminin na natin, 'di ba? Paano kapag narinig nila yung yung iniisip natin sa kanila na, ay basta itim, no, delikado yan, baka may baril yan. Oy, yung ibang mga puti, ano yan, mga adik yung mga yan. Tapos sila kapag may sinabi sa atin na tayo, ganyan, kung ano man toward sa lahi natin, tayo naman parang feeling natin na victim naman tayo. Tayo rin naman may sinasabi tayo sa kanila. So, 'di ba? Pantay-pantay lang eh. Siguro sabihin natin, characteristic na lang talaga 'yun, no. Minsan nasa-sensationalize na lang ng TV, ng mga film, diba? Mga ganun. So, 'yun.